Good morning everyone! So for today's video, mag-update po tayo ng ating mga orchids kasi medyo matagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload ng video dito sa YouTube. So today, we're going to replant our orchids kasi as you can see, kung makita ninyo, nakatagilid na, hindi na yung maganda yung posting nila, hindi na maganda yung ayos nila, pangit na tingnan at saka bulok na din yung mga kahoy, kaya it's time to cut them. Ipopropagate natin. So I'm planning na ibahin na naman yung style. Yung ito kasi is pahiga, so gawa natin ng panibagong style, yung nakatayo naman, pero gawin natin yung sobrang dami sa isang puno. Kumbaga insert na natin, then later on ipapakita ko sa inyo kung ano ang maging final look ng ating pagkakatanim ng ating orchids. So as you can see, dandahan po natin kinakat yung ating orchids, and ang style po namin ng pagtanim dito is pinuputol po namin lahat ng ugat yan para mapuwersa siya na mag-produce ng panibagong ugat. Yan, kung makikita ninyo, sobrang dami na po ng ating mga orchids. At saka yung pinagputulan po natin, hindi ko po yan itatapon kasi minsan kahit ipapatayo mo lang doon sa gilid yung kinakapitan niya, kahit wala ng dahon, minsan pag binibuenas tayo, may tumutubo na mga suloy. Kaya yan, kung makikita nyo, hindi ko muna kinakat yung ibang mga gamot kasi mamaya na i-arrange muna natin. Ibahin natin yung mga matataas na, ibahin din natin yung mga maliliit, para hindi magulo tingnan the way na i-replant natin siya later po. So magtagalog tayo for today's video, kit Ilonggo tayo kasi marami nagsasabi na hindi daw sila nakakaintindi ng Ilonggo, kaya magpirsa tayo ng Tagalog kit ang tono ay Ilonggo. So ayan. So putulin natin yung mga stalk na dry na kasi tapos na silang mamulaklak. Ayan. So sobrang dami na. I think mga 50 cuttings ata ito. Kasi kung pagbilang ko kanina, 25 dito sa kabila. Magkabilaan kasi yung pagkatanim. 25 sa kabila, 25 din doon sa kabila. So green na green yung ankle niya for today's video. Tingnan nyo, ang lalaki na nila. Ayan. Sobrang haba. Mga blooming size na kasi yan sila. So dito na area is mga lang po yan. Mga orchids lang po yan lahat. Kaya nga last time medyo nainit yung papa ko kasi isang lote yung kinuha ko para pagtaniman na ng orchids. So sa mga nagtatanong kung nagbebenta na po ako, hindi pa ako nagbebenta kasi noon pangarap ko na dadami yung orchids ko kasi I'm planning to put it into business. Pero ang problema, kaso pag nung dami na tapos sabay-sabay mamulaklak, tapos nagagandahan akong pagmasdan sila every morning and every afternoon after my work, parang nanghihinayang man akong ibenta, Kaya ang ginagawa ko, pinapadami. Kaya minsan kapag naubusan na ng mga driftwood like Madrid de Cacao or Kaymato, yung tatawag na star apple, ginagaya ko na yung ginagawa ng iba sa Facebook at saka sa YouTube din, na yung bamboo, yung kawayan yung ginagamit. Ayan. So habang nagvo-voice over tayo ngayon, nagkakape tayo. Nag-i-enjoy akong pagmasdan yung ginagawa ko dito, di ba? No, hindi pa yung nakaligo kasi pagising sa umaga, yan kaagad yung inatupag kanina Ginawa pang tagapag-video si mama. Ayun. Kung nakikita nyo, ano yung malaking bilog doon, that is gulong. Gulong ng malaking sasakyan. Pininturahan ko lang po yan, and then nilagay ko dyan sa orchid garden. Orchids pa po yan hanggang doon sa baba. Kalain nyo. So pininturahan ko lang ng white, at least para may medyo aesthetic design dyan sa garden natin. Ayan, nahirapan ako mag-propagate kasi ang dami. Sabi ko mukhang mapapasabak kayo mamaya nito sa sa taniman. Pero madali lang siya guys, kasi after ko ni-cut, ito tatlong mahabang kahoy. Pero nung pinatayo ko na, nagpaputol ako ng kawayan na I think 4 or 5 cuttings, yung halos taga-dibdib, taga-hawak, ganon. Kasi pangit din kasi pag sobrang taas, hindi mo na ma-appreciate yung bulaklak niya. Kaya ang ginagawa ko, dapat hindi talaga siya lampas sa dibdib yung kahoy, para at least the time that you're walking in your garden, diba English yun, the time that you're walking sa garden,
ma-appreciate mo yung mga bulaklak nila. Kaso ang problema ngayon is ang daming uod. Kaya panay yung spray natin kasi nasisira po yung mga petals ng ating mga bulaklak dahil sa kinakain ng mga orange bugs, mga ants, at saka kung ano-ano pang dumadapo. Kaya ang dami nating pinaglalagay ng mga chemicals. Ayan. So kung makita nyo, lumipat na ko doon sa may dulo banda kasi medyo mainit na din kasi yung time na pagkat ko kasi I'm planning na mag-video kaya nagpakain pa si mama ng aming mga piggies, yung mga baboy namin kasi isa din yan sa mga part-time ko maliban sa pag-orchids. Itong orchids, sabi ko noon, pang part-time lang talaga pero ang nangyari is hindi naging part-time. Ginawa ko ng yung katuwaan dito sa garden. Ginagawa ko ng libangan kasi iba talaga. Yung pasensya sa mga motor na dumaan. Malapit din kasi kami sa may kalsada. Ayan. So, kunti na lang. Malapit na tayong matapos. Ayan po. Kunti na lang. Ayan. Sige. Magputol ka dyan, uncle. Ayan. 3 na lang yung natira. Ayan. Puputulin yung mga ugat. Ayan. Kung makikita nyo, dandahan lang para hindi masugatan. So, may nagtanong, hindi ba mamamatay yung orchids kapag pinutulan ng ugat? The answer is no. Basta wag mo lang ibabad kaagad sa init. So, ito na po yung na-harvest natin. Ito na po yung nakuha natin kanina mga orchids. Sobrang dami. As in. Tapos kung ibenta mo yan, my God, yayaman tayo, walang oras. So, ito na po yung finished product natin. Kung makikita ninyo, ayan, ganyan na yung resulta niya kanina. After na propagate natin, nakat natin, nakahigain kanina. So, yun po yung resulta, di ba? Ang ganda. So, thank you so much for watching.